Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, tapos na po ang Miss and Mr. Supranational 2025 na kung saan ay tinutukan natin until matapos yung competition at manalo nga yung ating mga candidate na si Kenneth Kabungkal at si Tara Valencia doon sa Poland. But in this video, ang ating pag-uusapan ay ang MGI Philippines presentation or press conference na gaganapin po sa first day of July. So 2 PM po ito gaganapin mga kapolitika sa Okada, Manila at live ito sa YouTube ng Grand PH TV. So ito yung ating aabangan dahil yung kailang final is sa August pa naman, so medyo matagal-tagal pa, pero magkakaroon sila ng second batch kasi yung first batch, di ba, napakilala na nitong mga nakarang linggo. So ngayon naman ang second batch is ipapakilala yung mga natitirang candidates ng MGI Philippines, and we are all excited dahil kaabang-abang kung sino ba ang sasali dito sa MGI Philippines na kung saan ay maging kinatawan ng ating bansa doon sa MGI International sa bansang Thailand. Hindi po natin sinasabi na sila na nga ang sasali dito sa Miss Grand Philippines para ngayong taon, pero sila po yung mga usap-usapan dito sa social media kasi alam naman natin magsisimula yan mga kapolitika sa mga postings or yung mga paklo dito sa mundo ng internet, most especially sa kailang mga social media platforms. So maingay ngayon yung ating pinag-uusapan. Sa tingin nga natin is confirmation na nga yung kay Michelle Marquez T, na kung saan ay meron ng mga pahiwatig na siya ang maging representative ng ng Makati. So sinabi natin na wala naman tayong problema kung muling sasali itong si Michelle D dito sa Miss Grand International. Although yung ating suggestion or ating naging opinion noon is okay na sana yung kanyang Miss Universe na kung saan is napasali siya sa top 10. Pero kung sasali siya sa Miss Grand International ay wala po tayong magawa mga kapolitika. Kung sakali ay magugustuhan rin siya ni Nawat, most especially na siya ay isang sikat na personalidad, which is yun nga ang gusto ni Nawat. So maingay yung pangalan, siya talaga yung number 1 mga kapolitika, si Michelle D, and number 2 naman is si Gazini Ganados. So siya ay isa rin sa mga nagpapahiwatig na sasali dito sa MGI Philippines para makipaglaban dito sa para ngayong taon. So siya ay bata pa naman itong si Gazini Ganados, so wala pa siyang 30s and might as well na i-maximize niya habang bata pa siya, at ito yung perfect na pagkakataon na sasali siya dito sa Miss Grand Philippines. At pangatlo naman yung kasi sa tingin ko dito itong kay Herlyn Budol ay marami ang nangungumbinsi sa kanya, most especially na ilang beses siyang na-post ni Nawat sa kanyang social media account. So siguro ito yung isa sa mga rason kung bakit ay sasali pa daw itong si Herlyn Budol. So hindi po natin kinukumpirma na siya ay sasali, pero ito yung mga ugong-ugong dito sa social media or yung mga pinag-uusapan. So itong si Herlyn Budol is talagang pang Miss Grand mga kapolitika yung kanyang galawan, and malakas rin yung kanyang audience impact. At meron nga tayong nakita doon na kung saan is meron silang picture ni Mr. Nawat, pero yung kailangan na workout ni Herlyn Budol is yung kanyang communication, kasi nga 'di ba hindi siya ganoon kagaling sa English at siya naman ay aminado dito. Pero kung mahasa yung kanyang com skills mga kapolitika, ay masasabi naman natin na pwede talaga ilaban sa international stage itong si Herlyn Budol dahil napakalakas ng kanyang stage presence at yung kanyang charisma, at the same time yung kanyang yung kanyang galawan mga kapolitika ay masasabi natin na pang Miss Grand rin, at yung shape ng kanyang body. So pwede talaga siya. Pero may hinahanap kasi si Mr. Nawat, 'di ba, yung Forbes niya ay isa doon yung brain. Hindi naman natin sinasabi mga kapolitika na tayo ay matalino, pero aminado naman itong si Herlyn Budol na ito nga yung challenge sa kanya. So might as well kung sasali talaga siya dito sa Miss Grand Philippines ay talagang magpahasa siya. Okay? So yun po, kasi naaral naman yan at meron namang mga trainer para dyan, para kung doon na siya sa international stage ay handang-handaan na nga, dahil hindi rin naman natin maipagkakailan na isang malakas na contender itong si Herlyn Budol. At pang-apat po ay itong si Gabriel Basiano. So isa rin siya sa matunog na sasali dito sa Miss Grand Philippines. So sumasali na ito dati sa MUPH at iba't ibang mga beauty contest,
And siguro kung sasali man siya dito sa sa Miss Grand Philippines ay isa rin siya sa masasabi natin na malakas na candidate. So wala pong balita dito kay Celeste Cortesi at kay Eliana Marie Aduana kasi isa rin siya sa mga gusto nating sumali dito sa Miss Grand Philippines. Pero kung makapag-decision man sila ay masasabi natin na isa sila sa pinakamalakas rin na maging candidate ng MGI Philippines. Okay, so yun mga kapolitika ang ating update dito sa magaganap na press conference sa July 1 sa ganap na alas 2 ng hapon. So kung mangyari man yung kailang press conference ay yun po ang ating pag-uusapan at aabangan sa mga susunod na araw. Okay? So yun mga kapolitika ang ating update or balita dito sa magaganap na Miss Grand Philippines sa August. So kung kayo ang tatanungin sino sa tingin nyo ang karapat dapat deserve at pinakamalakas na maging candidate ng Pilipinas para sa MGI 2025, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.